Speech mode off. Studio. Stop recording. Checkbox checked. Speech mode off. Oo. Ay, kailan kagabi? Tulog na ako kagabi. Hello. Okay. Hello po. Hello. Yun si Justel. Nakwento lang sa akin pero hindi ko na napansin. Hello. Hello. Dito po si Ate Josel. Giselle, Hello. condolence. Condolence. Ayun. Pwede na mag-start. Si Kuya yan. Pwede na ba? Si Kuya Dan. Ano daw sabi? Hindi ko narinig. Condolence daw. Condolence. Ano daw sabi, kuya? Condolence ka ako kay Giselle. Condolence daw. Mama. Okay, start na tayo. Ay, sabi na. Speech mode off. Studio. Stop recording. Checkbox checked. Speech mode off. Ayun. Ika. Ayun, isang magandang gabi muli sa ating lahat, mga kasama sa Walang Technology Minsan. Nandyan sa main, sama sa ating devotion. Narito tayo ngayon para sa ating devotion para sa araw ng linggo, May 24, 2020. Ang ating scripture ay pangungunahan ni Giselle. Sorry naman sa isip ko. Teka lang. Narinig ako. Ayun, may mic ka kanina. Sila may mic ako. At may mic ka. Teka lang. Wala ka lang. Okay. Ito mo ang matatagpan ko sa Proverbs or Kawikaan chapter 4 verse 23. Ang sabi dito, ang puso mo ingatan mabuti at talagaan, pagkat yan ang siyang buhay
ng buhay, mo tinataglay. Walang natin yung Panginoon para po sa amin. Okay. Ang opening prayer susundan ay paring Elvis. You are the word at the beginning. One with God alone. Manalangin po tayo. Lagay po natin ang ating mga puso sa ating Panginoon. Itayin natin siya sa hapon na ito. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri namin at pinapasalamatan sa panibagong araw na ito, Panginoon, na inyong itinagkaloob sa bawat isa. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa iyo at patuloy ka namin tinataas buhay namin. Pinupuri ka namin sa iyong kadakilaan, may kandakla sa bawat isa sa amin at ganun sa libutan, Panginoon. Muli po, Panginoon, makakanig kami ng iyong banal na salita na siyang magiging gabay namin pang araw-araw na pamumuhay at magiging aral namin sa aming mga buhay na pinagdadaan namin ngayon ang mga subok. Dinadalangin ko po, Panginoon, na patuloy niyo po kaming palakasin ng Panginoon. Patuloy niyo po kaming bigyan ng lakas ng bawat pagsubok na aming pinagdadaanan. Sakit o karamdaman, Panginoon. Kabila ng mga pinagdadaanan namin na ito, Panginoon, ikaw po ang magbigay sa amin ng kanglaw at magpatuloy na magbigay sa amin ng pag-asa, Panginoon, bawat sa amin. Patawarin niyo po kami, Ama, sa aming mga nagagawang pagkakamali. Sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. Patuloy nga po, Panginoon, na kami po ay nagkakamali. Pero ganun pa man, dahil kami po ay nananampalataya sa iyo at naniniwala sa iyo, Panginoon. Kami po ay patawarin. Tulad nga po ng Ama sa kanyang anak. Muli po, Panginoon, ihabag niyo po sa inyong dura, inyong magdadala ng inyong salita, Panginoon. Lubos niyo po siyang palain, gabayan at bigyan. Kaya, Panginoon, maging ang kanyang pamilya, kanyang pang-araw-araw na pamumuhay, Panginoon. Pagpalain niyo po kami, purihin ka, Panginoon, sa araw na ito. Ikaw ang madakila, pinupuri ka namin sa araw ito, Panginoon. Ito ang aking samot na namin sa matamis na pangalan ng iyong anak si Jesus na aming tagapagligtas. Amen. 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 So, dako na tayo para sa ating opening song na panguna ni Giselle. Nung tumiling siya na i-play yung kanyang kanta na kanyang ginawa. Jesus, hiluhin mo aking sugatang puso ng aking mahal. Kapag ko kasi di ko
Okay, muli, dapo na tayo sa ating speaker for today. Yan. Wala pong iba, kundi si Pastor Nick Bacani. Isang mapagpalang hapon ang aking bati sa lahat ng mga kasama sa online devotion nito, at nawa po ay kapalain tayo ng Diyos sa ating pagsasama-sama upang pag-aralan ang salita ng Diyos na ating naibigay ngayong hapon para ating talakayin at bigyan ng halaga. So bago tayo mag-umpisa, pray muna tayo. Mga Diyos na makapangyarihan, muli kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa pagkakataong ito upang makapag-aral, Panginoon, ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, patuloy mo kaming binibigyan ng ganitong pagkakataon na mabigyang pangalan, papurihan ang iyong dakilang pangalan. Lahan ka po ang patuloy na pagsama sa bawat isa, maging sa iyong gagamiting tagapagsalita, na nawa, Panginoon, ng iyong mga salita na ibabahagi ngayong gabi ay ngayong hapon ay magsilbing paalala sa bawat isa sa amin, sa aming patuloy na paglapit sa iyo at paghangad na lalo pang umapit ang aming maugnayan at relasyon sa iyo. Tulungan mo po kami, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na mabigyan ng karangalan sa buhay ng bawat isa sa amin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang talata po nating pag-aaralan mula sa Biblia ay matatagpuan sa Kawikaan. Proverbs 4:23, ang sabi doon sa Tagalog, ang puso mo ay ingatang mabuti at alagaan pagkat ito ang bukal ng buhay mong tinataglay. Sa English, sabi doon, keep thy heart diligently, for out of it are the issues of life. Sa kabanatang ito, sa English, tinignan ko kanina kung ilang beses ginamit yung salitang heart. Sa NSAB, sa ano tag doon? NSAB, kalimutan ko yung Standard American Version. Merong 3 beses na nagamit. At sa Tagalog, 2, puso. Bakit nga ba puso ang sentro ng ating pag-uusap? Puso na siyang nagbibigay buhay sa bawat isa sa atin. Bakit hindi familia? Bakit hindi pa yung isang network? Naging advertisement tuloy. Anyway, so puso na siyang pinasentro ng buhay ng bawat isa. Kasi nga, merong tanong na madalas natin naririn, sabi, anong bahagi ng katawan ng tao ang hindi napapagod magtrabaho kahit na ang isang tao ay natutulog na? Ano nga ba yun? Ito yung puso. Kasi once na tumigil ang puso sa ilang segundo, ilang minuto, wala na rin tayong buhay. Tepok na tayo. So ito yung puso. Bakit nga ba puso? Hindi naman utak o hindi naman tiyan. Ibang tao ang madalas binibigyan ng halaga at tiyan. Yung iba naman binibigyan ng halaga ang utak. Kaya yung iba aral ng aral. Kahit ilang degree na yung nakamtan, sige pa rin.
doctorate degree na, sige pa rin, aral pa rin. Yung iba naman ay tiyan. Kahit busog na kain ng kain. Bakit puso? Kasi nga, ang puso, ito yung tinitingnan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Maalala nyo yung words na sinabi kay David nung siya'y piliin para maghari sa Israel. Yung mga kapatid niya, yung mga piniling una o yung mga pinagpilian, ang tinitingnan nila yung height, yung tipuno ng katawan, para nga naman magsilbing hari. Pero sabi ni Samuel, ang Diyos ay hindi tumitingin sa panlabasan niyo, kundi tinitingnan niya ay ang puso ng tao. So ito yung bigyan natin ng bigyan natin ng kahalagahan sa ating pag-aaral nito. Paano natin mapapanatiling malusog, ayos, at kaaya-aya sa paningin ng Diyos sa ating mga puso. Maalala nyo yung madalas nating naririnig na, ewan ko kung kasabihan o ano to, pag nakakita ka ng isang relihiyosong tao o napaka-relihyoso pero wala naman sa gawa, madalas nababanggit relihyoso sa nguso pero hindi sa puso, diba? Kasi nga hindi nakikita sa gawa niya kung ano yung talagang nais ng Diyos na makita sa kanya bilang isang relihiyosong tao o anak ng Diyos. So ngayon, nagbibigay ako ng ilang mga paraan para tayo'y magkaroon ng malusog, maayos at kaaya-ayang puso sa paningin ng Diyos. Ayon rin sa acronym niyang HEART. Mas maganda kasi pag English, kaya yung HEART ang aking bibigyang acronym para mabuo natin yung paraan para magkaroon ng maganda, maayos, malusog na puso at kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Start tayo, letter H. Humble ourselves before the Lord. Humble ourselves before the Lord. Magpakumbaba tayo lagi sa harap ng Diyos. Opposite ng humility is pride. Paano nagkaroon ng pride ang tao? Madalas na-overwhelm ang tao sa mga appreciations or anumang parangal na kanilang na-acquire dahil sa kanilang mga talento o dahil sa kanilang mga achievements or anumang kalagayan na meron ng isang tao, na minsan ito yung bibigay ng paraan o nagbibigay puwang para magkaroon ng pride sa isip ng bawat isa. Hindi natin nalalaman na yung pride na yun na pala yung sumigira sa atin sa harap ng Diyos. Dahil sa may pinagkatiwala sa atin ng Diyos na talento, kayamanan o anumang kalagayan, minsan ito yung nagiging kailan para sa halip na magpakumbaba tayo sa ating Panginoon ay nagkakaroon na tayo ng mapagmataas na espiritu. Pero ang nais ng Diyos sa lahat ng pagkakataon, anumang meron ka, ikaw man ay tanyag, ikaw man ay kilala, tanyag kilala, ikaw man ay mayaman, ikaw man ay anumang meron ka na alam nating nakalalamang sa ating kapwa. Huwag naman natin gamitin ito upang magkaroon ng pride sa isip ng bawat isa sa atin, kundi panatilihin nating laging mapagpakumbaba sa harap ng Diyos. So nawa, huwag magkaroon ng puwang ang pride sa puso ng bawat isa sa atin. Next, empower ourselves through God's word and messages. Empower ourselves through God's word and messages. Bigyan natin ng importansya at sarili. Lalo tayong mapalakas, lalo tayong mapagtibay
lalo pang magkaroon ng matatag na pananampalataya at ugnayan sa Diyos. Ang pananatiling nag-aaral sa kanyang mga salita at nakikinig sa mga mensahe tungkol sa salita ng Diyos. Ito yung isang paraan para ang puso natin ay hindi magkaroon ng puwang ang kaaway. Laging matatag na sa anumang sandali dahil sa salita ng Diyos na ating napag-aaralan, salita ng Diyos na ating mga naririnig, lumalakas tayo laban sa kaaway. Hindi tayo patitinag, kundi lalaban tayo para lalo pang malugod ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Next, A, avoid sins that lead to distractions. Avoid sins that lead to distractions. Sa kabanatang 4 mismo, may mga binanggit dito na paraan kung paano tayo makakaiwas sa kasalanan. Ang kasalanan, wala pong degree yan, wala pong measurement, walang mabigat, walang magaan. Pag sinabing kasalanan, kasalanan. At alam natin ang karakteristik o katangian ng kasalanan ay lumalago, nangaipin, nanlilin lang at nakahihiya. Once na tayo nagkaroon ng kasalanan at hinayaan natin na itong kasalanan na ito ay manatili sa ating mga puso, ito din yung dahilan para mapalayo tayo o unti-unti tayong lalayo ngayon hanggang sa tuwira na tayong malayo sa Kanya at mawawala na yung relasyon natin sa Kanya. So, nawa, alam natin yung mga bagay na pagmumula ng kasalanan o yung mga bagay na pwedeng magdulot sa atin ng kasalanan para yun yung ating maiwasan o at huwag nating hayaan na masadlak tayo roon. And then R, remain motivated and focus in serving the Lord. Remain motivated and focus in serving the Lord. Ano yung mga motivations natin? Bakit tayo tumadalo sa mga gawain ito? Ano yung mga nagbibigay sa atin ng kasiyahan? Bakit lagi tayong aktibo sa pagdalo sa mga gawain ito? Nawa, hindi po wrong motive, kundi nasa right track po yung ating motivasyon. Ano yung motivation natin na yan? Yung hangad natin lalo pang lumapit sa presensya ng Diyos. Hangad natin lalo pang madagdagan ang ating pagkakilala sa Diyos at hangad natin lalo pang mapalapit ang ating ugnayan sa Diyos. Hindi yung dahil nandyan siya, nandito ako, magkasama kami. Hindi sana yon yung motivation natin. At yung focus natin, always yung paglilingkod sa Diyos. Hindi yung magpapansin sa Kanya or pa-impress or whatsoever. Nawa yun yung ating motivation. Dahil alam ko marami sa mga kabataan, ganun yung nararamdaman eh. Hindi kasama si siya eh, wala din siya. Pero hindi sana yun. Then last, T, trust in the Lord in whatever situations. Trust in the Lord in whatever situations. Sa Proverbs 3:6, sabi doon, trust in the Lord with all your heart. Sa heart pa rin, puso pa rin. Tiwala sa Diyos ang kailangan ng ating patuloy na paglagak ng ating tiwala sa Diyos sa anumang pagkakataon. Ang higit na inaasahan niya para magkaroon tayo ng kaaya-ayang puso. At pag nagkaroon tayo ng tibay na tiwala sa Kanya, makikita sa ating mga buhay na anumang sitwasyon, hindi tayo matatakot. Sa sandaling ito at mga pagkakataong ito, sana nakalagak ang ating tiwala. Doon ba sa mga local government natin na nagbibigay ng mga relief? O sa DSWD na magbibigay ng amelioration? Nawa, hindi po yan yung focus natin. Patuloy pa rin na nakalagak sa Diyos, sa anumang sitwasyon, anumang sandali ng ating buhay, naroon na ang Diyos pa rin ang ating hangad na mabigyan ng papuri at parangal. So, ulitin ko ang mga ways o paraan para magkaroon tayo ng malusog na puso, maayos at kaaya-aya sa paningin ng Diyos at paningin ng ating kapwa-tao. Humble ourselves before the Lord, empower through God's word and messages. Avoid sins that lead to distractions.
remain motivated and focused in serving God, and trust in the Lord in whatever situations. So, yan yung heart. Pag nagawa natin ito, makikita natin ang puso natin ay laging malusog. At ang buhay natin, ang bumubukal sa buhay natin ay patuloy na makapagbibigay luwalhati, karangalan at papuri sa Diyos. Nawa magsilbi pong paalala o encouragement sa atin sa ating patuloy na paglilingkod sa Diyos ang maiksing mensahe nito mula sa kanyang salita. To God be all the glory. Ayun, maraming salamat po kay Pastor Rick sa ating na-receive na Word of God, no? And maraming salamat po. And dako na po tayo sa ating sharing time, no? So, sa ating napag-aralan araw na to ay importante na magawa natin yung importante pala na meron tayo ng heart na yun, no? Upang maging kaaya-aya tayo sa Panginoon, no? So next, sino po yung susunod na mag-share? Meron po bang next na mag-share ng reflection sa kanilang narinig? Ay, di ko, meron lang Ayun, ako good po. may naalala lang ako na sa gospel, session hindi ko kabisado kung anong chapter verse. Yung bang yung sinabi ni Lord Jesus na yung parang yung it doesn't matter na kung ano yung kainin natin kasi papasok lang naman sa bibig tapos ilalabas din natin. What matters is yung kung ano yung lalabas mula sa puso natin, di ba? Di ba sabi niya yun yung sabi ni Lord Jesus yun ang pag-iingatan natin. So, ayun. So, let's reflect na lagi natin pag-iingatan din yung mga ilalabas natin mula sa puso natin. Yun lang. Okay, next. Sino po yung susunod na mag-share? Ayan, magandang gabi po. Ayos ba ako? Gusto ko lang bigyan ng emphasis yung dun sa humble ourselves before the Lord. Napakaganda yung insight na share ni Pastor Nick dun sa acronym niya. Pero para sa akin kasi, mangyayari lang yung natitirang 4 na EART kapag nandun yung humility sa atin. Kapag alam natin sa sarili natin na kailangan natin yung pangungusap ng Panginoon sa buhay natin, so saka pa lang tayo magiging empowered ng salita ng Panginoon. Kung alam natin na tayo ay makasalanan sa paningin ng Panginoon, doon pa lang natin makikita yung sarili natin na we should avoid sinning sa harap ng Panginoon, di ba?
kung alam natin sa sarili natin na hindi tayo po pwedeng makagawa ng mga bagay without God sa buhay natin, then saka pa lang tayo magre-remain motivated to serve Him sa buhay natin. At kung hindi natin ikilalanin na hindi tayo mabubuhay kung wala ang Panginoon sa buhay natin, at hindi mangyayari ang mga bagay-bagay kung wala ang Panginoon, hindi tayo magta-trust sa Kanya. So, importante talaga yung maging humble sa harapan ng Panginoon, hindi lang sa harapan ng Panginoon. Siyempre, susunod na lang din doon yung pagiging humble natin sa harap ng maraming tao. Napakasarap lang makita sa isang Kristiyano ang pusong handang magpakumbaba. Sabi nga nila, iba daw yung pagiging humble doon sa sinasabi mo lang na parang hindi ko po kasi kayang gawin yan, hindi ko kasi alam yan. So medyo magkaiba yon dun sa pagiging humble talaga. Pero humility is very important sa buhay ng isang Kristiyano. Yun pa lang sa panahon na sinuko na natin yung buhay natin noon, nung nakilala natin ang Panginoon at in-acknowledge natin yung sarili natin bilang mga makasalanan sa harapan ng Panginoon, it already shows humility. No, and dapat nagpapatuloy yun bilang, sabi nga sa ating mga lumalagong Kristiyano, yun yung isa sa mga hilingin natin palagi sa Panginoon, araw-araw ng buhay natin. Na palagi siyang gumamit ng pagkakataon, palagi siyang gumamit ng circumstances sa buhay natin, natuturuan niya tayo maging humble sa harap niya. So, masyado lang siguro sa akin mahalaga, masyado lang importante sa akin yung salitang humility, no? Kasi doon talaga magsisimula lahat eh. Doon mawawala yung pride, doon na tayo yun yung paraan natin kapag nandun yung humility sa heart natin, kaya nating sabihin yung salitang sorry, na napakahirap talagang sabihin, whether we like it or not. Hirap na hirap talaga tayong sabihin yung salitang sorry. Hirap na hirap tayong umamin sa mga kasalanan natin. Pero kapag si Jesus nasa puso natin, ayun, salamat, Kuya Elvis. Kapag si Jesus nasa puso natin, palagi nating iisipin sa bawat ginagawa natin, sa bawat nagagawa natin, palagi lang maaalala natin na, ano ba yung nananaig sa akin? Proud na puso na ba yung meron sa akin? O nandun pa rin ba yung pagpapakumbaba? Kasi may promise naman ng Panginoon, di ba? Sa Bible mismo sinabi niya na itataas niya yung mga taong nagpapakumbaba. So, hindi po kawalan ang humingi ng tawad, hindi kawalan ang magsabi ng salitang sorry. Siguro yun yung testimony na itinuro o testimony na pwede kong i-share, at nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil hindi naman yun sa sarili kong kakayanan, kundi sa grace lang din niya o sa biyaya ng Panginoon. Talagang may mga pagkakataon sa buhay ko na mahirap talaga magsabi ng sorry. Pero naranasan ko din, nakakaya talaga sa una maghingi ng sorry. Pero sa totoo lang naranasan ko na paano ba yun? I-express yung sarili ko, at talagang kahit mahirap siya, nagawa ko talagang sabihin yung salitang sorry. Again, hindi yun sa sarili kong kakayanan. Ina-acknowledge ko doon yung grace ng Panginoon sa buhay ko. Na after ko talagang nasabi yun doon sa taong kailangan kong sabihan hindi pala sa tao. Sa mga taong kailangan ko sabihan ng sorry. Alam yung sarap-sarap siya sa pakiramdam, napakagaan sa pakiramdam na nasabi mo yun sa kanya, or nagawa mo, ibaba yung sarili mo na hindi para maging sikat ka, hindi para sa kung ano man, pero after nun na magawa mo yun, sa Panginoon mo pa rin ibabalik yung papuri, kasi magpapasalamat ka sa kanya na tinuturuan ka niyang ibaba yung sarili mo, natuturuan ka niya maging, yun nga sabi ni Pastor Nick, maging humble. So, palagi tayong manalangin na bigyan tayo ng Lord araw-araw ng buhay natin, na
na maging mapagpakumbaba. Isa pa, ayaw nating nakokorek tayo. Di ba kahapon, napag-usapan din dun sa devotion ni Pastor Ricky. Mas madali sa ating mag-correct. Pero pag Yes, tayo na yes. yung kinokorek, oo, totoo yun. Pag tayo na yung kinokorek, nako, sigurado niyan yung pride natin ay lalabas. Galit tayo pag tayo yung itinatama. Tapos, lalo pa pag ang nagtatama sa atin, mas bata, hindi natin yung tatanggapin. Sino ka ba? 'Di ba? Pero doon tayo turuan ng Panginoon na maging mapagpakumbaba. Na hindi basihan yung edad, hindi basihan yung narating mo, para hindi ka tumanggap ng pagtutuwid mula doon sa mas nakakababa sa'yo. Mas okay na tinatanggap mo na kinokorek ka kasi yun yung paraan para mas lalo kang maging empowered, mas lalo kang mas lalo kang ma-develop dun sa itinuturo sa atin ng Panginoon. So, i-enjoy natin yung buhay na may mapagpakumbabang puso kasama ng Panginoong Jesus. Salamat po. Joyce, ang napaka-importante ng humility sa atin. Ano? Yan. So, next, sino po yung susunod na mag-share? Check. Yun, may mic. Yun, good. Okay. Ang ganda ng topic. Oh, relate na relate. Sa buhay ko. Siguro, masasabi ko na may patama sa akin to. Kasi, sa buhay ko, hindi naman perfect ang buhay ng bawat isa sa atin. Pero, mag-share lang ako ng mga ilang bagay na nangyari sa buhay ko. Siguro, sa tagal ko na rin ginagawang tumatayo sa pamumuhay na meron kami sa buhay ko. Naging independent ako. Diyan yung kadalasan maiisip mong natural, totoo yun eh. May galit. Mahina ba? Teka lang. Check. Ngayon, okay na? Yan. Okay. Minsan magagalit ka kasi lagi mong maipagkukumpara yung sarili mo sa iba. Kasi syempre, sa mga hindi pa mababaw pa yung pananampalataya noon sa akin noon, hindi pa ganun kalalim talaga yung relasyon ko sa Panginoon. Maraming tanong sa isip ko. At nung nagkakaisip ako hanggang sa natuto akong maghanap buhay, bakit yung katangian ng iba sila na i-provide ng magulang nila, yung iba na sila kompleto sila, nakakuha sila ng edukasyon ng maayos, pero sinasayang naman nila. Yung iba naman nakakuha ng edukasyon pero parang wala naman na bago. Pero bakit ganun? Ako na nangarap, nagalit ako. Kasi bakit ako nagalit? Nagalit ako sa unang-una noon, sa pamilya ko noon, kasi nung time na yon, naisip ko lang, ano ba yung mali sa akin? Kasi parang hindi ako tanggap ng mundo. At mas pinaburan yung kapatid ko na mapagtapos ng pag-aaral kumpara sa akin. At pinagkumpara kaming dalawa. Pero nung lumilipas ang panahon, ang dami kong natutunan dahil yung pala, marirealize mo na mas napaigi pa pala yung nangyari. Nagalit ako sa pamilya ko noon dahil hindi ako nabigyan ng maayos na buhay. Pero naisip ko, oo nga no, natutunan ko sa sarili ko na iba pala yung pakiramdam kapag ikaw yung nagpursige para sa sarili mo, para matuto. Kahit na sabihin mong ganun, may kulang, hindi natin na maibabalik yun. Kasi namipas na panahon na yon. Pero sabi nga, ang Diyos laging may plano eh. So, yung mga plano na ginawa sa akin ng Panginoon,
hinubog niya ako sa tamang aral na unti-unti na pinaparealize sa akin yung mga failure ko sa buhay. Doon ko naisip na dapat ba akong magalit o dapat ba akong matuwa? So, nung nito na-realize ko, nagkaroon na rin ako ng pamilya, marami na ako na sa buhay ko. Hindi ko pala dapat sisihin yun kasi kahit sila noon, nakaranas din ng pagsubok, nakaranas din sila ng paghihirap noon sa buhay nila. Pero hindi nila nagawang sisihin yung pamilya noon na sa kanila, nagtaguyod sa kanila. So, ako na sa kabila ng mga natutunan ko sa buhay, mas naintindihan ko na hindi pala ganun dapat kasi katulad ngayon mas marami akong naiintindihan kumpara sa kanila. So na-realize ko na may ganito pala yung gagawin sa akin ng Panginoon. Mas papalawakin pa niya yung kaalaman na meron ako na akala ko dati hindi ko na matututunan, na mananatili na lang ako na ganun na lang talaga, walang mararating kahit papaano sa buhay. Pero ganun pa man, na nito na naranasan ko na wow, ang sarap pala ng ganun pakiramdam. So thanks God kahit na may ganun. So, kaya mabuting magpakumbaba eh. For example, ko na lang din sa buhay naming mag-asawa ngayon kapag nag-aaway kami, hindi natatapos ang gulo kapag walang isa sa inyo nagpapakumbaba. Hindi talaga siya natatapos. Kasi parehas kayong magmamatigasan eh. Parehas kayong may pride, parehas kayong ayaw magpatalo. So, kapag hindi talaga umiral yung pusong pagpapakumbaba mo, walang magtatagumpay na kabutihan eh. Kahit sa ang anggulo, kahit sa pagtulong sa kapwa, laging yan eh. Laging kaakibat dapat yung magpapusong pagpapakumbaba na yan dahil kapag meron ka niyan, maniwala kayo sa hindi sa akin, pero nasubukan ko na sa buhay ko, lagi akong pinagpapala. Laging sapat yung ipinibigay sa akin ng Panginoon. Siksik liglig ang mga biyayang dumarating sa akin sa buhay ko. At hindi ko alam kung paano ko pasasalamatan ng Diyos kasi katulad ngayon sa mga krisis na pinagdadaanan namin, thanks God dahil unti-unti nakaka-recover kami. Mayroong mga kliyente na tumatawag sa amin sa kabila ng medyo may sitwasyon nga na delikado, pero alam mo yung tiwala mo sa Panginoon, at kung may alam ka na tungkol sa pag-iingat naman at nakikita mo naman na o alam mo sa sarili mo, may Diyos talaga eh. Kikilos at kikilos talaga. At sa sobrang pagpapasalamat ko sa Panginoon dahil unti-unti kahit paano na nagkakaroon kami ng pagbangon ngayon sa pamilya ko, lalo na maliit pa yung anak ko. So thanks God dahil yung blessing na dumarating ngayon hindi namin ina-expect. Yung misis ko, may mga customer na nagpapabook sa kanya. Ako kahit paano meron na rin nagpapabook sa akin paunti-unti, kahit paano na dito lang sa amin. Pero sobrang nung mga nakaraang araw down na down kami kasi lagi namin pinag-aawayan yung financial kasi hindi namin alam kung paano kami makakabawi, paano kami magsisimula uli. At alam natin sa bawat isa talagang mahirap talaga yung sitwasyon ngayon. So isip ng paraan, pero sabi ko, Lord, ikaw na pong bahala sa pamilya ko, sa buhay namin. Naniniwala naman ako na kaya namin itong problema namin na to, itong crisis na to, kaya namin to. So, ingatan mo na lang kami. At sobra yung pagtitiwala ng sa buhay. Kahit hinihikayat ko, huwag kayo talagang subukong magtiwala sa Panginoon dahil hindi mo alam kung ano yung mga pwedeng gawin sa buhay ninyo ng Panginoon. Sobrang blessed talaga. So, napakarami pa nitong blessing na pwede ko sanang i-share pero masyado nang mahaba. So, ito na muna sa ngayon at salamat sa Panginoon talaga. Purihin ng Panginoon. Yun, maraming salamat sa sharing na parang Luis. And next, sino pa yung susunod na magsishare?
Last, meron pa po ba na mag-share ng kanilang reflection? So kung wala na, ay dako na tayo sa ating closing song, pangunguna ni Yuki. Lalo mo na ako. Ayun, go ahead, meron. Wait lang. Ay, wait lang. Roshi. Ayusin ko lang to. Baka sumabog eh. Okay. Okay. Kano na langga o mababalasa, huwag kang matatakot o malulungkot. Di ka nag-iisa, may kasama ka. Siya'y karamay mo sa Pilipinas. Jesus, ika pabagayan. Jesus, ika iiwanan. Siya'y kasama mo, sarap-ramay mo. Hello? Ay laging tapat sa buhay mo. Jesus, ika pababayaan. Jesus, ika iiwanan. Siya'y kasama mo, karap-ramay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Ayun, dako na tayo sa ating prayer request. Ayan, sige mga may prayer request dito sa mga kasama natin. Meron po ba? Transmitting. Yun, go ahead po. Go ahead. Screen off. Meron po bang mag-prayer request na sa araw na to? So yun, habang wala pang nag-prayer request, ako muna, no? Prayer request ko yung ganun pa rin, siyempre yung mga frontliner natin, ingatan pa rin ni Lord, yung kanilang mga kalusugan, ganun din ang ating presidente, gabayan po sila sa pagdesisyon sa kung ano yung nararapat na mangyari sa ating bansa. And
dalangin ko din yung mga family ng bawat isa na sana maging safe kami sa anumang karamdaman, anumang sakit. At sana hindi namin na wala ni isa sa atin lahat na makaranas ng karamdaman o krisis na kinaharap natin ngayon. And niwala ako na gagabayan po ni Lord ang mga massage therapist, bibigyan po sila ng mga suporta sa kanilang mga pangangailangan. Bigyan po sila ng suportang pang-pinansyal, pangkain, pambigay o pangbahagi sa kanilang mga pamilya, lalo na sa kanilang mga anak, mga kapamilya nila. Kumbaga, sana kahit ganito yung sitwasyon, naintindihan natin itong sitwasyon na kailangan natin mag-lockdown o magkaroon ng lockdown na ganito upang maiwasan yung pagdami ng maapektuhan sa virus, sa krisis na kinaharap natin. Yan. Dalangin ko rin na yung light and salt patuloy pa rin na manatili at lumago. Ako'y maligaya at masaya dahil sa patuloy na pagbibigay o pagkakalat ng salita ng Lord. Sana bigyan pa niya tayo ng another wisdom, another strength, another hope, and another encouragement messages para sa atin upang maging gabay natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Yan ang tanong sa Blind Techno, sa admins, at sa lahat ng mga membro ng Blind Techno. Gabayan din sila at sana hindi sila magkaroon ng sakit o kahit anong karamdaman. So, doon. Next, yun po yung mga prayer request na maaaring idagdag. Ayun, mukhang wala niyata mag-prayer request. So, ayun, meron niyata nag-on ng mic ano. So yun, dako na tayo sa ating closing prayer panguna ni Pastor Dondon. Pastor Don? Hello? Check. Ayun, meron po Pastor. Meron po. Okay, so tayo ay manalangin. Tunay po aming Amang Diyos sa oras pong ito. Kami po ay lumalapit sa inyo na nagpapakumbaba, Panginoon, at kinikilala namin, Lord, kung gaano ka makapangyarihan. Kinikilala namin, Panginoon, kung gaano ka kabuti, katapat sa amin, Panginoon. At tunay, Lord, na kayo lamang aming Diyos na higit po namin inaasahan. Kayo po yung aming Diyos na tunay na nakakaalam ng makakabuti para sa amin. Kaya Lord, sa iyo po namin binibigay ang aming
pagtitiwala, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, na sa iyo namin masusumpungan ang tunay na kapayapaan ng aming puso. Sa iyo lamang namin masusumpungan, Panginoon, ang tunay na kaganapan ng aming buhay. At tunay po, Lord, na wala po kaming ibang hinahangad kundi kami po ay makarecover sa aming pong kalagayan. At patuloy kaming sumasama sa patuloy naming nilalapit, Panginoon, ang sitwasyon po namin ngayon na gumagawa po, Lord, ng kaparaanan ng kaaway para i-distract kami. Ngunit, Lord, sa iyo po kami lubos na nagtitiwala, Panginoon, na higit po kayong may magagawa. Dahil wala po namang bagay na mahirap po sa inyo, Panginoon. Lord, ang posible po sa amin, Lord, ang imposible po sa amin, Panginoon, ay possible po sa inyo, Lord. Dahil kayo po ay Diyos. Kaya, Lord, ito pong sitwasyon po namin sa itong naranasan namin na pandemic, Lord, sa iyo pong mga kamay, maaari pong magkaroon po ito ng lunas at makasurvive po ang bawat isa sa amin sa krisis pong aming kinakaharap, Panginoon. Lord, ang mga kapatid po namin, Lord, na nakakaranas po ngayon ng kahirapan dahil hindi po makapagtrabaho, hindi makapaghanap buhay, Panginoon. Lord, tulungan niyo po na patuloy na makahanap ng iba pong alternative na pagkakakitaan ng bawat mga pamilya, mga kapatid namin, mga mature na kung saan nagsasuffer po sila dahil naka-close po ngayon ang mga massage clinics, Panginoon. Lord, ingatan mo, Panginoon, bawat isa na mga kapwa namin blind na ngayon, Panginoon, ay nakakaranas, Panginoon, ng sobrang krisis, Panginoon, sa buhay. Kaya, Lord, wala pong bagay na mahirap sa iyo, Panginoon. All things to you are possible. Lord, ibubukas mo, Panginoon, ang another door of opportunities, Panginoon, sa bawat isa na magkaroon, Panginoon, ng mapagkakakitaan, Lord, ang bawat isa. At malampasan namin po, Panginoon, dahil kami po ay nagtitiwala ng lubos sa iyo, umaasa ng lubos sa iyo, Panginoon. Lord, sapagkat kayo po naman ang may hawak ng buhay namin, kayo ang may kontrol ng buhay namin, Panginoon. At sa iyo, Panginoon, makakasumpong kami, Lord, ng tunay na kapahingahan ng aming mga puso, ng aming mga kaluluwa, Lord, dahil ito, Panginoon, ay promise mo sa amin na sa sino mang lumalapit sa iyo ay tunay na hindi po ninyo bibiguin, Panginoon, dahil po kayo ay kasaganang magbigay, Panginoon. Kaya, Lord, sa oras pong ito, Panginoon, dalangin ko rin po ang grupong ito ng Light and Salt, Panginoon, ang Blind Techno. I pray ang pagiging malago pa ng grupong ito, Panginoon, at sa pamagitan po ng grupong ito ay marami pong maabot ng mga kapwa namin, mga blind, at hindi man po mga blind, kundi yung mga pamilya ng bawat mga blind, at mga tao na abot ng nakapakinig, Panginoon, ng mga mensahe mo sa bawat devotion time po namin dito sa online. Lord, i-bless mo ang bawat mga kapatiran na nakaka-join sa lugar pong ito, nakaka-join sa aming pong grupong ito, Panginoon, ng online devotion, Lord, every Saturday and Sunday. Lord, gamitin mo po ito, Panginoon, upang maraming kaluluwa, Lord, ang mapalapit po sa inyo. Maraming kaluluwa ang makakilala sa inyo, Panginoon. At salamat, Lord, sa mga blessing na aming ine-expect sa inyo, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, kayo po ay Diyos na
always on our side, Panginoon, at kailanman hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinapabayaan. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming buhay, Lord, sa bawat araw at sa lahat ng mga pagkakataon, kayo po ang siyang patuloy na gumawa sa amin. Ito po ang aming dalangin na may pagpupuri at pagpapasalamat sa matamis na pangalan ng Panginoong Isus. Amen. Amen. Okay, salamat. Salamat, Pastor. Salamat sa mga God bless you. team. God bless you sa inyo. God bless po. Thank you, Ate Joyce. Thank you. Thank you sa lahat. Thank you sa mga matin. Thank you, Kuya Jopay. God bless. Speech mode talk. Studio mode. Stop recording checkbox checked.